Bakit umilaw ang airbag? Ito. Oo. Ano ba pinagawa nyo rito? Ba't umilaw airbag? Yung ano, ito, naglagay lang ako nito, umilaw. Tapos ano, Naglagay ka ng? ito lang. Ito. Mm. Alin dyan? Original naman to, di ba? Hindi, ano siya, ano lang. Hindi to original. Oo, hindi. Okay, nadali mo yung clock spring nito. Tapos pinapalitan ko ng clock spring sa Oo. Banawe. Oo. Nawala yung airbag, ngayon umilaw na naman. Ay, sablay pa rin yung pinalit sa'yo. Ah. Oo. Tapos yun, Tapos ito, dinala ko kay, master. pakita mo nga, pakita mo. Yan. Oo. So, dinala ko kay master, nakailaw yan. Master, master na lang sabihin mo ha. Nakailaw lahat. Nakailaw yung fuel. Oo. Oo. Tapos, ay nano niya, ginawa niya. Paano ginawa niya? Inano niya yung yung sabi niya sa turbo raw yan. Tapos, iniscan niya na na binuran niya lang. Sabi niya, balik ko daw. Yung sa fuel, iniskan niya? Eto, pinalitan niya, ilang filter na pinalit niya dyan eh. Pinalitan niya ng filter. Oo, mga 4 na beses na akong palit ng filter doon. Hindi naman Hindi pa rin nawawala. nawawala. Hindi. Yung ano na, Oo. pang-4 na balik ko, Hindi nawawala. hindi nawawala. Ano ba naman yan? Simple-simple. Nasa YouTube nga yan kung paano tanggalin yung ilaw na yan eh. Kasi naman, kaya umiilaw yan, pinapaabot mo empty yung fuel mo. Oo, mayroong pagkakataon yan, umabot ng empty. Iilaw talaga yung maliit na fuel gauge na yon, yung maliit na ilaw. May tama ba ako? Napaabot mo to ng empty? Ganun. Napaabot ng ganun. Tapos, may ginagawa lang din dyan para matanggal yung ilaw na maliit na yon. No? I-on mo lang yan, may bubunutin doon na isang sakit, tapos ibabalik mo, okay na. Hindi na yung kailangan na magpalit ng filter. Nakailang filter hindi. ka? Yung filter, nung umilaw pa rin, binalik ko. May pinapapalitan sa akin doon yung Hindi yun, yun. yung malaking... Ito, ano ba tawag doon? Bakit may nakasaksakang ganito? Yung nabili yan, nakasaksak niya. Wala ito. Sisirain lang ang system mo nito eh. Wala ito. Hindi working to. Wala yan, tapon mo na yan. Oo, hindi advisable yan. Walang naidudulot na mabuti yan sa sa sasakyan. Kapag nakalagay, pag tinanggal to, parang ayaw na niya umandar. Hindi. Sige, scan muna natin. Nasa scanner, ito. Sorry. Scan muna natin. Pag tinanggal yan, parang ayaw umandar. Ba't yan umaandar naman? Tinanggal pag ko. ayaw na niya umatak? Hindi. Sabi mo nga, low power ka ngayon, nakakabit yan eh. Oo. Sabi mo sa akin, low power, di ba? Nakakabit yan eh. O di low power ka talaga. Ikaw naman kuya, nililito mo yung sarili mo eh. Oo, low power siya, pero parang lalong ayaw na niya umandar. Hindi, wag, wala yan. Hindi yan advisable kuya. Oo, wala yan. Nakasira yan? Oo, masisira pa ang computer mo dyan eh. Oo, magkano yan? 300 pesos lang yan eh. Oo, nabibili lang sa online yan eh. Yung nabili namin sa sakyan, Oo. Wala yan. Oo. Wala yan, oo. Ngayon, i-check natin yung yung check engine mo. Yung airbag, kasi pinakailaman mo to, na-damage yung yung clock spring, dapat bili ka original na clock spring. No, kasi nakakabit talaga sa clock spring yung airbag eh. No? So, yun ang importante dyan. Ngayon, yung maliit na yon, may nire-reset lang dyan. Mawawala na yon. Kahit na mag-full tank ka, hindi nawawala yan. Kahit i-full tank mo, di ba? Oo, hindi nawawala. Nakailaw lang siya. Nalampas kalahati ka nga eh. Okay, 2017 ito, kuya. Oo. Ang tinakbo, 129,000. Tama, 129,521. Ayan yung travel mileage mo. Okay. Scan natin ngayon kung ano yung issue. Ano bang na-scan dito ni Master? Ayan, lahat. Ano daw yan? Ano daw yung naka-scan na yan? Ang sabi niya dyan sa in-scan niya, baka raw turbo. Nung nagpunta ako ron, oo. Oo, tapos kinalikot niya. Hindi ko naman nakita. Dami Tapos, Siyam ang issue mo. Sa Europe OBD, 2. Sa ABS, 2. Sa SRS, ito nga, yung airbag, 5.
Sa aircon, isa. Kaya pala pulang-pula to eh. O, tignan muna natin sa ECM. Turbo Supercharger Boost Control Solenoid Circuit Low. O, boost control solenoid. Okay, dito Turbo Supercharger Boost Control Solenoid. Tapos startability malfunction, rough idling, engine lack of power, Turbo Supercharger Boost Solenoid ulit. So yun, paulit-ulit doon. So boost solenoid, hindi turbo. Boost solenoid lang nung turbo. Ayun ang gagawin. Oo. Matagal ba yung pag ginawa? Eh di syempre, i-diagnose muna natin yan. Oh, yung yung boost solenoid, circuit low ka. Oh, supercharger boost control solenoid. Circuit low, hindi mismo yung turbo. I-check ngayon natin yung na yon. Kahit i-delete mo nang i-delete yan, magpapabalik-balik lang yan. Di ba? Sa ABS, okay, low or high power supply voltage, front speed sensor, right circuit output. O yun, nandoon. Yung isa mong speed sensor, doon sa gulong doon, sa kanan. Sinasabi naman ng scanner eh. Baka marumi lang, o baka putol ang wire, baka nadali ng mababait. Sa AC, lost communication with ECM, PCM, sa EVAP. Okay, sa SRS, open driver's squib circuit. O yun nga, ito. O, napakailaman. Nag-open yung mo dito. Yung connection ng mo. Airbag. Ito pa, passenger seat airbag, active mode, indicator, open in driver, o sa driver dito. So yun sir, may issue ka sa turbo, pero yung boost solenoid. Buksan ngayon natin yung hutik na natin kung alin yung boost solenoid na yun. Marunong ka mag-start saka patayin mo tapos start mo. Sige, patayin mo muna. Sige. Sige, start. Hindi man lang gumagana yung actuator ng turbo mo eh. Patayin mo, i-on mo, hindi gumagana yung actuator ng turbo. Ito. Pakipatay. Patay. So, itong actuator ng turbo niya, dapat yan, pag pinatay mo, gagalaw. Okay, pag in-start mo, gagalaw. Sige nga, paki-start. Wala, hindi man lang gumagalaw. Okay. Sige, pakipatay. Patay. Wala. So, posibleng yung turbo mo, naka-open siya, kaya low power ka. Hindi gumagana turbo mo. Kasi hindi man lang gumagana yung wastegate mo eh. Pag ganyan, Ibababa mo yan para i-check natin itong actuator. Ito, yan. Ito mismo. Yung actuator na yan. Ito, yung may tatlong wire. Okay, saka ito. So, kaya siguro sinabi ni Master na may problema yung turbo. Pero isolated naman yung pyesa na yan. Nabibili ng hiwalayan kung iyan ang may problema. Ngayon Ha? Ngayon magagawa. Magagawa ngayon? Ay, hindi, siyempre. hindi isang araw na trabaho yan, sir. Kasi tino-troubleshoot pa yan eh. Hindi naman yan yung siyempre, pag tanggal mo yan, dami mo nang tanggalin yung turbo para matanggal mo ng buo yan. Siyempre, daming kakalasin yan. Tapos, ba't hindi siya gumagana? Pwedeng kaya hindi siya gumagana, stock up yung vane type nung nung turbo mo. Madadaling ko rin ito bukas. Ay, rin yan, sir. I-schedule na lang natin. Sige. Oo, schedule na lang yan. Kasi hindi rin naman yan isang, halimbawa, dinala mo na umaga, kakalasin, mayayari ka agad. Kasi may pyesa pa tayong bibilig yan. Tapos marami pa. Meron ka pa dun sa sa airbag. Iiwan ko na lang pala to. Oo, possible. Ganun din talaga ang mangyayari. Manual kasi ito eh.
kailangan matanggal natin yung fuel gauge indicator na yon. So start ko ngayon. Maandar na. Sige nga Rudy, pakibalik mo nga. Oh, tanggal na. Sa fuel, Yung sa fuel. filter. Ilang beses ka nagpalit ng filter nito? 5 na yata. 5. Pinapalitan ni Master. Oo. Tapos sabi niya, palitan ko na raw yun, itong buo na to. Ayun na pinapapalitan sa akin. Ha? Eh, tingnan mo, tanggal na oh. Ito. Yung buong assembly? Ito to. Alin. Ito. Palitan ko na raw ito ng buo. Yung Sinama pump. raw to lahat. Yan. Yung buo niya, no? Oo. Pinabibili niya ako ng buo niyan. Okay. Tapos sabi ko, susubok ko muna kay Halika, Otto. tingnan mo, tanggal na. Okay. Meron pa? Oo nga, no? Wala na. So, problema muna lang. Ayun, meron nakalagay na tools, yung wrench, no? Yung llabe, oo. Tapos, yung airbag mo. Ayun. Dito yun. Tapos yung check engine. Yung check engine mo kasi, yung turbo boost control. Oo. Walang galaw. So, hindi gumagana yung ano mo. Yung wastegate. Control solenoid eh. Oo. Pwedeng yun, pwedeng ano rin. Pero dapat gumagana kasi yung actuator. Pag pinapatay mo yung gumagalaw yun eh. Kaya kahit yung pinare-revolution ko, hindi gumagalaw. Kasi pwedeng naka-open siya, low power ka talaga. Kasi tapon lang ng tapon yung boost nun. Diba? Tingnan mo nga, i-revolution mo nga. Tingnan ko kung titigas to. Sige. 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 Daw. Ayaw tumigas eh. 3,000 RPM lang? 2.3. Wala. Hindi gumagana turbo mo dahil doon sa actuator. So i-check na rin natin. No? Pero kadalasan hindi yung mismong turbo nasisira, yung actuator lang. Tapos doon sinasabi naman yung solenoid. No? So hanapin din natin yon, yung issue na yon. Pero yung problema mo dito, pinabibili ka, nasaan na yung filter na pinalitan mo? Dami nun ah. 5? Yung ano na, yung palit na ako dyan. 5 palit na. Yung dadaling ko sa kanya, bibili naman ng filter, papalitan na naman. Tapos, minsan, 2 araw, pagpunta ko ron, nakailaw na naman. Yun lang. Ang may tutulong ko sa iyo ngayon, for now, naalis ko na yung yung nakailaw na fuel sa fuel gauge. Sabi ko naman sa iyo, kaya lang naman lumabas yun, pinabayaan mong empty. Iilo ulit yun pag nag-empty ka ulit. Dapat hindi. Dapat hindi. Huwag kang magpapabaya na empty. So ngayon, hindi na ilo yan. Madami nang gusto niyang tanggalin dito. Nilagyan pa ng mga ganito. Nire-reset lang naman yan. Ganun lang naman yung manner ng pagre-reset niyan. Hindi na yan lalabas ulit hanggat hindi mo yan ini-empty. So kung babalik ka bukas, bumalik ka. Pero sir, hindi ito hindi ito pang madalian kasi kakalasin natin yun eh. Hindi kapag ginano ka daan. Nagyabang lang ako sa iyo ngayon, inalis ko yun para bumalik ka. Sige, tanggalin mo na yung yung scanner. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano po itong sasakyan nyo? Subaru XB po. Matagal na ho sa inyo to? 2014 po. Kayo ho, brand new nyo binili. Opo, first owner po. Okay. Ano pong nangyari dito? Ay, yun nga po, nagkaroon po ng Karoon na lang din. Nag-overheat. release. Nag-overheat, Nag-overheat, muna. oo. Tapos, Matagal naman eventually, bago nag-ano siya. nagkaroon ng tulo. Hindi, nag-overheat tapos Nag-mix na po. Pero unti-unti. matagal man bago nagkaroon ng halo na yung tubig. Langis. so Matagal nag-overheat din, oh. tapos Pero hindi nyo matagal. pa kagad nakita kung naghalo Apo. ang langis sa tubig. Kasi dumaan pa ng taon kasi. Bago namin na Napansin na naghalo Napansin yung naghalo. tubig at langis. unti-unti. Oo. Ngayon, nung ipinaayos nyo, ano po ang ginawa dito? Pinalitan po Tinanggal pinalitan po Tinanggal yung po radiator yun. assembly. Radiator. Opo. Radiator, oo. Oo, Yun. tapos anong ginawa sa makina? Binaba po. Basta Ibababa mo talaga yan kasi ano to daw eh, po siya eh. Yung boxer type boxer engine kasi. to eh, boxer Kaya yan hindi eh. daw po binaba. kaya. Oo. Kaya ang dalawang gulong dyan. nagpaalam Bago nila sila. binaba. Ngayon, ang daming leak.
Opo, Sabi nyo, sa garahe nyo, puno ng leak. Hindi naman ganong malakas pero May tumutulo. Oo. Patak-patak lang po Eh, yan. ba't hindi nyo binalik dun sa dating gumawa? Ay, Wala na po kami. Nadala na po Nadala kami. na po kami kasi Tsaka- nung pinasok na po namin, wala eh. Tsaka ako eh. Nung paglabas, Wala nagkaroon wala na. nang wala nang budget dahil pinasok namin yon. Ininom ko na sa is ko. Paano po ngayon Eh, yan? Kung naubos. ano, Naubos ngayon yun. kasi siyempre, yung mga ganitong sasakyan, Oo. hindi rin ordinaryo ang trabaho dito. Ngayon, kung halimbawa, ang problema doon sa dating ginawa nila, so ganun din yung gagawin natin. Kasi may leak doon sa ilalim doon, may leak din dito sa ilalim nito. Kasi, di ba, sabi ko nga sa inyo, boxer type engine yan. Oo, kaya Ang intake manifold niyan, dalawa. O, dito, isa, dito, isa. Kung doon may leak, doon tayo magtatrabaho. Kaso, napakasikip nito. Kaya ang Kaya nga. nangyayari dito, pagka ang trabaho dito ay ganun, inaangat talaga tong makina. doon po walang pan eh. Tinanggal Walang lang nito. lifter. Walang Oo. lifter sila. Oo. At saka Tinanggal ano na to, po, tsaka tinaas lang Ang dami po kasing palpak, kaya ayaw na po namin ibalik. Madaming? Palpak. Bakit naman ganun? Ito Eh, po, kasi po, ano po yan eh, Lumuwag. putol po yung Natanggal. natanggal siya. Pero, Hindi na may mapaandar. Dinala namin sa bahay. Pagka umaga, paandarin ng anak ko. At Maingay. putol kagad po. Nagkataon lang. Hindi Hindi yung, po yung, tornilyo. yung ganito niya, Tornilyo, kaya natanggal yung doon, yung belt. yung ganito niya. Yung tornilyo sa Hindi puli. nila nahigpitan, hindi nila nahigpitan. Mm. Ano nangyari? Naputol. Tumalon Sabi ko, yung belt. ano pa kaya yung mga maluluwag ang kabit? Tapos, pangalawa sir, ito. Yung tumatakbo Oo. na anak ko sa Papiros, Talig. Biro mo, Natanggal din po Natanggal ito. ito. Maluwag din yung gulong. Maluwag din po yung buti ka nyo, mabagal sa magpatakbo. Hindi natanggal Eh, ito. Kaya hindi po na po namin Hindi, kung minsan nangyayari talaga yun, lalo na pag maraming helper, yung main mechanic, nakatutok siya sa makina, tapos yung mga helper, pinahigpitan sa helper, hindi naman Yun ang nahigpitan. iniisip ko eh. Kaya Oo. hindi na po namin pinalik. Nakita nyo ba yun, yung 86 ko? Ayan, parehas tayo ng makina eh. Oh. Ayan, boxer type din po yan, Toyota 86. Yung makina niyan. 2.0 ba to? 2.0 po, 2.0. Oo, 2.0. Tama, kamukha din nung 86. Ganito po mangyayari nito. Pagka ipapagawa nyo sa amin to, hahanapin natin yung leak. Ngayon, kung doon pa rin sa dating ginawa nila, dahil kapag ka nag-overheat talaga, i-check yung mga dapat i-check doon, tulad yung cylinder head gasket, yung mga ganon. Opo. Magdodoble trabaho tayo doon. Ayaw nyo na ba talaga ibalik sa kanila? Ayaw na namin kasi madala. Kung after nyo ipagawa, may tulo-tulo, na sana binalik nyo. Eh binalik po, ganun din eh. O katulad nito nga. Biro mo, ang ginawa nila, ganun lang. Pagkatapos ito, matras na ganito. Kaya Oo. paano ka pang hindi madala? Pero wala na kayong overheat ngayon. Wala Hindi na, wala na. nag-overheat. So yung Kaya leak lang. tinatsaga na po namin. Kumbaga, total, ano na lang naman, minor na lang naman. Kaya tingnan nyo, napaka-komplikado ng makina nito. Yan, may intake manifold dito, may intake manifold dito. Kaya yung mga spark plug niyan, meron dito, meron doon sa kabila. Ngayon, ang mga tagas, tulad dito, kitang-kita may tagas na ng oil doon sa ibabaw nun. Tapos nandito rin yung injectors. So, marami tayong ite-trace dyan. Medyo hapon na kasi kayong dumating Yun na nga. sana. Opo. Sabi ko nga sa anak Medyo ko eh. maambon pa. Kung maipasok sana sa loob, maisakay sa lifter, makita Para natin sa makita, ilalim oo. kung ano yung naglilik. Yung dito sa ibabaw, medyo madali-dali pa to. Oo. Pero kung yung doon sa ilalim, kailangan maiangat natin doon sa lifter. Masilip natin yung pang-ilalim. Sige po. Buti pa Oo. sir, ganun eh. Saka Sabi ko sa natin kanya, pag-usapan pangalan na yung kasi, ano. oh. Tulad Sige yan, po. dami-dami pa lang ginagawa. Opo, medyo madami po eh. Tulad nito, galing pa to ng Batangas. Oo, marami. Meron pa akong galing ng Tacloban. Kasi maganda yung kwan mo eh. Hindi naman po, marami nga rin po akong bashers eh. Ayan, Opo. yun lang po yung bashers. Basta Alam niyo po maraming ako, ang natitiwala sa inyo. iniingatan ko kasi, yung end user kayo eh. Yun nga po. Ayoko na ma-experience nyo, uulitin na naman, meron na naman kayong bad experience. Yun nga po. Kaya nga dun sa mga vlog ko, although nagkakakontrahan kami ng opinion, minsan ako yung nababash, okay lang din yun. Basta ang importante doon sa mga nanonood sa akin, yung ipinakikita ko, yung experience po namin dito. Mga kapatid, yung pong mga vlogs ko tungkol doon kay Boy Bulwak, hindi ko po kinakampihan si Boy Bulwak. Yung mga ipinakita ko pong example na meron ding bumubulwak, hindi nga lang talaga ganong kalakas, katulad ng bulwak na ipinakita ni Boy Bulwak, no, ni AC Garage, ni Boy AC. Ngayon, hindi ko po siya kinakampihan. Actually, wala akong kinakampihan dun sa matandang mekaniko saka kay Boy Bulwak. Ang ipinakita ko lang
yung ilang examples na meron talagang ganun na nangyayari, lalo na kung naka-open na yung thermostat valve or walang thermostat valve. Yung engine, talagang pag nirevolusyon mo yan ng malakas, may bubulwak dyan. Ang dahilan kung bakit ko ipinapakita yon, baka mamaya meron kayong sasakyan at ipapatest nyo sa mga shop, sa mga mekaniko. Ang gagawin nilang basihan ngayon ay yung gano'n na itotodo nila yung accelerator. Pagka may bumulwak, anong sasabihin? Top overhaul na. Di ba? Yun ang dahilan kung bakit ako gumawa nung vlog po na yon. Regarding dun sa pagkampi ko kay AC, o kay AC Boy Garage na yan, hindi ko yung kinakampihan. Dahil talaga namang may problema yung ibinenta niyang sasakyan. Hindi ko sinabing maayos yung binenta niyang sasakyan. Kaya nga inayos, di ba, nung matanda. Ang dahilan kung bakit ako nag-vlog ay makaiwas yung maraming mga end users na gawin sa kanila yung ganong diskarte na bubulwak ngayon tapos sasabihin ng mekaniko, nako, top overhaul na yan. Diba? Meron talagang bulwak Sa pag-start mo pa lang, malalaman mo na kung ano talaga yung mga bumubulwak. Kahit hindi mo itodo ang accelerator, meron talagang bumubulwak, mga kapatid. Hindi katulad nung in-example din ni Boy Bulwak. Talagang yun, may problema yon. Pero ang sabi ko nga, ang catch ko lang doon, posibleng may problema, barado yung kanyang radiator, tapos walang thermostat kasi nga ang bilis ng circulation ng tubig, umaagos siya, tapos nirevolusyon mo, sa bilis ng circulation ng tubig na yun, talagang bubulwak yun. Kung barado ang radiator. So wag po kayong magkamali na kinakampihan ko si Boy Bulwak. Never kong kakampihan ng isang taong may mga maling ginagawa, lalong-lalo na sa inyo na may-ari ng mga sasakyan at sa bumibili ng mga second hand. Tayo po para magmekaniko, para gumawa ng mga bagay na tama. Pero hindi naman natin imamali yung tama. Hindi po ganun ang usapan doon. Tama yung bakit mo imamali. Okay mga kapatid, ganun lamang po ang catch ko doon, ganun ang position ko doon. Hindi ko kinakampihan si Boy Bulwak. Ako po, ipinakita ko lang yon para sa mga may sasakyan. Hindi rin kayo maloko na baka mamaya i-revolusyon bigla at sasabihin may bulwak, mapapaniwala naman kayo o kayo po ang madidisgrasya dyan. Kayo po ang magagastosan dyan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Magandang hapon po sa inyong lahat.